Sa usapin ng pandaigdigang kapangyarihan, madalas nating iniisip na ang Amerika ay isang bansang hindi kailanman matitibag dahil sa dami ng kanilang armas at teknolohiya. Pero sa likod ng mga missiles at malalaking barkong pandigma na nakabantay sa karagatan ng Middle East, may isang mas malalim na krisis pala na kinakaharap ang bansang ito. Ang tensyon sa pagitan ng Estados Unidos at Iran ay hindi lamang isang simpleng labanan ng dalawang magkaibang gobyerno dahil ito ay nakatali sa mismong ekonomiya at daloy ng pera sa buong mundo. Sinasabi ng mga eksperto na ang anumang hakbang na gagawin ng Amerika laban sa Iran ay parang isang patibong na walang tamang sagot. Kung pipiliin nilang lumaban, uubusin nito ang kanilang yaman, pero kung pipiliin nilang umatras, mawawala naman ang kanilang impluwensya sa ibang mga bansa. Ngayon ay tatalakayin natin ang isang matapang na prediksyon mula kay Professor Shuoqin Zhang tungkol sa kung paano magiging mitya ang giyerang ito sa dulo ng paghahari ng Amerika. Posible nga bang ang pinakamalakas na bansa sa mundo ay bumagsak hindi dahil sa pagkatalo sa labanan, kundi dahil sa sarili nilang desisyon sa ekonomiya? Pero bago po ang lahat, baka pwedeng palike ang video na ito dahil napakalaking bagay na ito sa aming content creators. Maraming salamat po. Upang maintindihan natin ang sitwasyon, kailangan nating tingnan ang dalawang direksyon na pwedeng puntahan ng Amerika. Una, kapag itinigil nila ang pakikipaglaban o tuluyan silang umalis sa gitnang silangan, agad na mawawala ang tiwala ng mga bansang Arabo sa kanila. Ang tiwalang ito ang nagpapanatili sa lakas ng kanilang bansa sa labas ng kanilang sariling teritoryo. Pangalawa, kung pipiliin naman nilang ituloy ang giyera laban sa Iran, mapipilitan silang gumastos ng bilyon-bilyong dolyar na wala naman silang kasiguraduhan kung mababawi pa nila. Ayon sa mga datos, ang Amerika ay gumagastos ng higit sa 500 milyong dolyar hanggang 1 bilyong dolyar bawat araw tuwing sila ay nasa gitna ng operasyong militar. Isipin niyo ang laki ng halagang iyon na nawawala sa kanila araw-araw habang ang kanilang kabuuang utang ay umabot na sa 39 na trilyong dolyar. Ito ang dahilan kung bakit kahit ang mga ordinaryong mamamayang Amerikano ay nagsisimula ng magalit sa kanilang gobyerno dahil nararamdaman nila ang hirap ng buhay habang ang pondo ng bayan ay napupunta lang sa mga bala at bomba. Pero bakit nga ba napakahalaga ng Iran sa usaping ito? Hindi lang ito tungkol sa lupa o teritoryo, kundi tungkol sa kaligtasan ng kanilang sistema ng pera. Ang dolyar ng Amerika ang ginagamit na pambayad sa langis sa halos lahat ng panig ng mundo. Dahil kailangan ng bawat bansa ang langis para tumakbo ang kanilang transportasyon at mga pabrika, napipilitan silang bumili at humawak ng maraming dolyar. Habang ginagamit ng mundo ang dolyar, nananatiling makapangyarihan ang Amerika dahil sila ang may hawak sa daloy ng pandaigdigang kalakalan. Kung sakaling magkaroon ng malaking giyera sa Iran at magbago ang takbo ng bentahan ng langis, maaaring gumuho ang pundasyong ito. Ang mga dolyar na ibinabayad sa langis ay karaniwang bumabalik din sa Amerika sa pamamagitan ng mga investment, kaya kahit baon sila sa utang ay nagagawa pa rin nilang ituloy ang kanilang operasyon. Dito na pumapasok ang mas malalim na panganib na pwedeng harapin ng Estados Unidos. Ang katatagan ng kanilang bansa ay nakasandal sa tinatawag nating petrodollar o ang sistema kung saan ang dolyar ang tanging pambayad sa langis. Pero isipin niyo ang mangyayari kapag biglang umatras ang Amerika sa Middle East dahil sa pagod o takot sa gastos ng giyera sa Iran. Kapag nawala ang kanilang presensya, ay mawawala rin ang proteksyon na ibinibigay nila sa mga bansa sa Gulf States. Ang mga bansang ito ay hindi papayag na manatiling walang proteksyon, kaya siguradong maghahanap sila ng ibang kakampi para mabuhay. Sa oras na mangyari iyon, magsisimula na silang magtanong kung bakit kailangan pa nilang gamitin ang dolyar sa pagbebenta ng kanilang langis. Bakit pa nila ibabalik ang kanilang kita sa Amerika kung hindi na naman sila nabibigyan ng seguridad? Ang simpleng pagdududa na ito ang magiging mitya ng unti-unting paglipat ng mundo sa ibang uri ng pera at doon na magsisimula ang pagbagsak ng ekonomiya ng Amerika na hindi na kayang pigilan pa. Hindi lang ang Middle East ang nagmamasid sa resulta ng tensyong ito dahil maging ang mga malalakas na kaalyado ng Amerika gaya ng Japan at South Korea ay naghihintay rin ng susunod na kabanata.
Kung makikita nila na nahihirapan ang Amerika na talunin o kontrolin ang Iran, magsisimula silang mag-isip kung maaasahan pa ba nila ang tulong ng Amerika sa oras na sila naman ang atakihin ng ibang bansa. Paano kung ang China o North Korea na ang kumilos laban sa kanila? Kapag ang mga bansang ito ay nagsimulang magduda, mababawasan na ang kanilang pagbili ng mga armas at kagamitang pandigma mula sa Amerika. Mawawalan ng bilyon-bilyong kita ang gobyerno ng Estados Unidos at hihina ang kanilang kontrol sa buong Asya. Maging ang mga bansa sa Europe ay mapapaisip din kung bakit pa sila makikialam sa magastos na giyera kung may ibang paraan naman para makadaan sa mga ruta ng kalakalan nang hindi gumagamit ng dolyar. Sa katunayan, may mga balita na pinapayagan ng Iran ang ilang bansa sa Europe na dumaan sa Hormuz Strait basta magbayad sila gamit ang euro o kaya naman ay ang pera ng China na yuan. Ipinapakita lang nito na ang mundo ay handang maghanap ng alternatibo kapag hindi na malinaw ang direksyon ng pamumuno ng Amerika. Kapag pinagsama-sama natin ang lahat ng ito, makikita natin ang isang malaking problema. Ang paghina ng petrodollar, ang palpak na giyera, at ang pagkasira ng samahan ng mga magkakampi. Sa dulo, ang pinakamalaking tatamaan ay ang tiwala ng buong mundo sa dolyar bilang pangunahing pera. Kapag nawala ang tiwalang iyon, mawawalan din ng halaga ang yaman ng Amerika dahil ang kanilang ekonomiya ay nakadepende lang sa paikot na daloy ng petrodollar sa loob ng maraming taon. Pero kung talagang delikadong umalis ang Amerika, bakit hindi na lang nila gamitin ang lahat ng kanilang lakas para tuluyang durugin ang Iran? Sa papel, mukhang napakadali lang ng plano. Sakupin ang mga mahahalagang isla ng Iran, putulin ang daloy ng kanilang pera, at tapusin ang laban sa isang mabilis na galaw. Parang isang laro lang ito na kapag nakuha mo ang source ng yaman ng kalaban ay panalo ka na. Pero sa totoong mundo, lalo na sa gitna ng giyera, ang pagsakop sa isang lugar ay malayong-malayo sa pagkontrol nito ng matagal. Kapag nandoon na ang mga tropa ng Amerika, kailangan nila itong bantayan at depensahan bawat segundo. Dahil napakalapit ng mga islang ito sa mainland ng Iran, asahan na uulanin ang mga sundalong Amerikano ng mga drone, missiles at artillery. Ang akala nilang mabilis na operasyon ay biglang magiging isang napakalaking sakit sa ulo na kailangang pondohan at bantayan habang buhay. Dito na pumapasok ang tinatawag nating mission creep. Magsisimula ito sa kaunting sundalo lang, pero dahil sa tindi ng ganti ng Iran, mapipilitan ng Amerika na magpadala pa ng mas maraming tropa at kagamitan para hindi sila mabawi. Ang dating maliit na operasyon ay unti-unting lalaki hanggang sa maging isang walang katapusang giyera na naman nauubos sa buhay ng kanilang mga sundalo at sa pasensya ng kanilang mga mamamayan. Napakamahal ng ganitong uri ng gulo, hindi lang sa usapin ng bilyon-bilyong dolyar, kundi pati na rin sa oras at political will ng kanilang gobyerno. Kapag pumasok na sila sa ganitong sitwasyon, wala na silang madaling atrasan. Bawat hakbang na gawin nila ay may katumbas na malaking problema na pwedeng magpabagsak sa kanila. Ngayon ay mas maiintindihan na natin kung bakit ito itinuturing na isang malaking patibong para sa Amerika. Hindi sila pwedeng makipagkasundo ng basta-basta dahil magmumukha silang mahina. Hindi rin sila pwedeng umatras dahil guguho ang kanilang impluensya at ang halaga ng dolyar. At higit sa lahat, hindi rin sila pwedeng mag-all out o ibuhos ang lahat ng lakas dahil lilikha lang ito ng mas malalaking krisis na hindi na nila kayang kontrolin. Sa madaling salita, wala silang clean exit o madaling labasan sa gulong ito. Nakasalalay dito hindi lang ang career ni Trump bilang leader, kundi ang mismong kinabukasan ng Amerika bilang isang superpower. Sa bawat pagtaas ng presyo ng bilihin at langis na nararamdaman natin dito sa Pilipinas, malinaw na ang isyong ito ay pasakit sa buong mundo. Sa lahat ng narinig nyo, sa tingin nyo ba ay tama ang prediksyon ni Professor Jiang na ang giyerang ito sa Iran ang magiging huling kabanata ng kapangyarihan ng Amerika? O may paraan pa kaya silang makawala sa patibong na ito? Ibahagi mo naman ang iyong opinyon sa comments below at huwag rin kalimutang mag-like at subscribe para sa mas marami pang updates gaya nito.